Ang lakas ng trip oh. Kasi, may na ano. Ina po. Okay, knockout na. Ay, ang buhay nga naman Minsan sa buhay natin, akala natin wala na tayong pag-asa. Tipong akala natin wala na tayong mangyayari sa buhay natin. Yung wala na tayo, wala na. Hindi natin akalain na mangyayari sa buhay natin to, yung ganitong sitwasyon. Nakakatuwa lang kasi dati, ako mismo sa sarili ko, wala na akong tiwala sa buhay at masyado na rin akong pariwara. At wala na rin direksyon yung buhay natin. Simula na kilala ko yung asawa ko, nagsama kami. Pinaka-advantage talaga yun. Pag nagsama kayo, nasanay kayo ng hiwalay kayo sa magulang. Yung kayo mismo ang magtatayo ng pundasyon na magtitibay na kayong dalawa lang. Makikilala nyo ang isa't isa. Yun, tama yun. Aaway kayo dalawa. Walang aawat, walang mamamagitan. Yun, yung tipong kayo lang ang mag-a-adjust sa sarili. Kayo rin ang matututo kayo sa haba ng panahon. Lipas ng panahon. Kayo rin ang makakapagsabi kung ano ba yung mga natutunan nyo sa mga bagay ba. Nakakatuwa lang sa tagal ng panahon. Hindi namin sukat akalain na magtatagal din kami dalawa mag-asawa. Ako, inaamin ko, maloko talaga ako. Maloko talaga ako, inaamin. Naalala ko pa noon, yung mga time na maloko. Hindi mo ako mapagdilinis sa bahay. Alam mo yung tipong ganun? Pinra-priority yung mga kaibigan, barkada, tipong inuman, kahit anong oras ang umuwi, irresponsableng tao. Alam mo yung ganun? Tipong hindi mo mahugasan yung pit ng mga anak mo, mabihisa, mahatid sa school, maasikaso. Pero lahat ng yun, nasasabi ko talaga na lahat inubuhos ko yung full time ko sa mga anak. Nga pala, mayroon akong isang kilala, isang matanda na pinayuhan ako na sabi niya sa akin, kung magtatrabaho ka dito na lang sa Pilipinas. Kasi alam mo anak, dating ng time na kapag abroad ka, nabili mo lahat ng gusto mo, oo, may pera ka. Pero sa pag-ibig ng iyong mga anak, pag-aaruga, yung tipong magiging malapit ang loob sa'yo ng mga anak mo, umasa kang hindi. Kahit gaano pa karami yung pera mo, kahit nabigay mo sila kanila na gusto nilang bilhin, nabili nila yung mga kailangan nila. Wala yun. Ang may papayo ko sa'yo anak, kung kailangan dito ka na magtrabaho, dito mo na. Kahit magdildil kayo ng asin, kahit magkanda hirap-hirap kayo, pumayad kayo na magkakasama at alagaan mo sila ng gusto, palakihin mo sila sa bisig. Ay nung payo sa akin. Kaya ako, minsan, napapaisip, magka-abroad na kaya ako para mabigay ko yung pangangailangan ng mga anak. Pero dumarating sa punto na naiisip ko si tatay yung nagpayo sa akin. Gagawin ko pa kaya to? Tama nga naman si tatay. Kasi danas niya yun. Yung malayo ang loob sa kanya ng mga anak niya. Medyo hinahabol niya yung aruga na hindi niya magawa kasi nga late. Kaya nga, bilang isang anak na kaidaran ko daw yung anak niya na ipinapayo niya sa akin na huwag kang okay lang yan. Ang pera, hindi yung minamahal. Ang pera, ginagamit yan sa tama. Pero ang puso, ang kaligayahan ng tao, hindi mo kayang bilhin yan. Kita mo, medyo meron kaming pera, meron kami ngayon, pero hindi ko masasabing masaya ako. Hindi ko masasabing talagang worth it yung pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Gawa nga ng sitwasyon namin, magpapamilya, especially sa mga anak ko, malalayo ang loob ng mga anak ko. Kaya ako, tumatak sa isip at puso ko yun. Sinabi ni tatay, kaya ako, sisikap ako. Lahat naman tayo nagsisikap, di ba? Lahat naman tayo gustong mapaangat ang buhay, masagana ang buhay. Kaya nga yung minsan, yung ibang tao, ang galing magsalita na kaya nyo yan, na magsumikap lang kayo, na magtatagumpay din kayo. Hindi eh. Ganito yan. Lahat naman tayo, lahat ng matitino ng magulang. Kasi syempre, may mga magulang na pariwara, may mga magulang na walang focus sa mga anak, sa mga sarili nilang intensyon, mga gadget nila, sarili nilang kaligayahan. Kaya nga, sa lahat ng mga nag-grind, oo, lahat naman tayo nagsusumika at tayo nag-grind, lahat tayo nagsasakripisyo. Depende lang ng talaga sa swerte or sa biyaya ng Panginoon. Kapag ikaw, oras mo na at pagkakaloob na sa'yo, doon ka na bibigyan ng biyaya ng Panginoon. Ako, isa sa mga natutunan ko, maging kontento kung ano yung binigay, maging maligaya kung anong meron dyan. Sa lahat, ang halagahan, ano ang mga nangyayari. Oo, mas masarap ng maraming pera. Mas masarap yung maligaya yung puso mo, tapos marami ka pang pera. Bonggang-bongga yun. Lahat na magagawa mo. Kasi, alam yung iba, maraming pera. Alam mo yun, yung mga ganong senaryo. Maraming pera, pero kulang sa aruga, kulang sa atensyon, kulang sa pagmamahal. Diba?
may mga ganun senaryo. Kaya ako, mapalad lang na lang sa amin, mga mag-iina ko, maraming pera. Kasi marami kami pagmamahal, marami na kami, okay na kami. Kumbaga, yung bonding namin okay na. At the same time, sasama kami sa isang bahay, napapalaki namin yung mga bata ng kami lang. Nagtutulungan kami, pinaka-importante sa lahat talaga yun, nagtulungan. Sabihan, magkwentuhan habang matutulog, mangarap sa kung ano man yung mga sitwasyon ng buhay, kinabukasan, at planuhin kung ano man yung dapat planuhin. At higit sa lahat, maging sentro talaga natin si Lord. Oo, marami nagsasabi na corny raw, marami nagsasabi ng baduy. Pero, ina, dati sinabi ko na rin yan eh. Yung mga ganyan senaryo, yung mga bata pa yung isip ko, bata pa yung pananaw ko. Pero pananaw ko ngayon, iba na. Kaya sa lahat ng mga makapanood nito, maging sentro natin si Lord. Tandaan natin, ang buhay natin, napakaikli lang. Kaya idalangin natin sana, paggising natin lagi sa araw-araw, maging masigla, maging thankful, na lagi tayong malakas, hindi tayo rumaratay sa ospital. Di ba yung mga ganang senaryo? Mahalin natin kung ano yung mga taong nagmamahal sa atin. Sa lahat, mahalin natin. Kung may pamilya ka man, mahalin mo. Ibuhos mo lahat ng priority mo, lahat ng time mo sa pamilya mo. Sa punto ng buhay mo, sa pinakadulo ng buhay mo, kapag binigyan mo ng pagmamahal ang pamilya mo, tamang pag-aaruga, pagdating ng time, ibabalik nila sa iyo yan. Higit siksik, may mga mag-aalaga na sa iyo pagdating ng araw, may magko-concern sa iyo, may mag-aalala sa iyo. Paano kung walang yaka sa mga pamilya mo, naging bad ka sa kanila, di ba? Iba rin yung balik nun. Kaya piliin lang natin maging maayos, maging good vibes lang lagi ang italim sa isip. Kung may problema man, pag-usapan mo ng yung mag-asawa o partner, isama natin si Lord. Lagi natin ilalagay sa gitna si Lord para talagang may matibay tayong pundasyon. Di ba? Okay? Okay ba kayo dyan sa mga nakikinig dyan? Di ba? Maalaala mo kaya ng datingan natin? Pero, sign of aging na nga pala talaga. Tanda na tayo. Kaya yun, sa mga lahat ng mga matured dyan at sa lahat ng mga nanood, maraming salamat. Siyempre, ganito talaga tayo. May mga time na talaga na magsiseryoso tayo sa buhay. May mga time na talaga na malatuba tayo. Okay, inuulit ko, hindi tayo naging malinis ng kahapon. Binago lang tayo ng panahon at ni Lord. Alright! Peace out, mga mamen! Okay, knockout na. Sigurado, ang panaginip nito, naglalaro pa. Oh, di ba? Pagod ang bunso. Worth it yung pagod niya. Oh. Kalaro niya na yung mga kalaro niya kanina. Bye-bye!